Hello dudes! Arvin Bagon, Prevention Specialist at magandang gabi. Meron ako pangako na video na pag-uusapan natin about sa GERD. Ano ba yung tunay na kondisyon ng sakit na GERD sa ating katawan? Ito ay isang chronic disease. Yan yung pangako ko sa inyo na pag-uusapan natin at pagkukwentuhan. Meron akong sinerch kay AI. Alam ko na chronic disease ang GERD at palagi ko itong binabanggit sa mga video na ginagawa ko. Kasi marami sa mga kaibigan natin, yung mga nagkakasakit ng acid reflux ng GERD, paulit-ulit kong nababasa ito at naitatanong sa akin ng mga viewers ko dito sa aking YouTube channel. Bakit daw ang hirap pagalingin? Bakit daw paulit-ulit? Bakit daw parang wala ng kagalingan? Ang sagot po natin dyan, tulad ng research natin at pinapakita ko nga, it is a chronic illness o disease. Ang sabi ni AI, yes. Doon sa tanong ko na is a GERD sa chronic illness, sabi ni AI, yes, GERD, gastroesophageal reflux disease, is a chronic illness. Pag sinabing chronic, sabi nga nung training ako, pasensya na, hubad ako, liligo ako karamihan sa mga sakit na meron sa panahon ngayon is a chronic. Chronic, wala pong kagalingan. Masakit isipin, masakit tanggapin, pero ito ay bunga ng ating mga hindi pag-iisip na ginagawa. Ako ganun. Kasi nung wala pa naman tayo nito, hindi naman natin naiisip na sa ginagawa natin, isa sa mga araw, magkakaroon tayo ng ganitong karamdaman. Pero, yung mga symptoms, pwedeng magamot. Pwedeng magamot. Kasi, may mga gamot naman talaga sa sintomas ng GERD. May proton pump tayo, meron tayong antacid, meron tayong blocker. Sa pagkakaalam ko, may tatlong gamot ang naklase ang sakit natin na GERD, pero maraming mga iba't ibang uri o tawag dito, yung gumagawa yung generic. Maraming generic ang gamot sa bawat tatlong produkto ng gamot. Yung tatlong uri ng gamot. Yun nga, yung antacid, may proton pump, at saka yung anti-blocker. Yan. Kapag gumamit tayo ng mga gamot na to, syempre, unang-una, kailangan ng patnubay ng manggagamot, ng doktor. Hindi naman tayo basta pwedeng uminom ng gamot na hindi ito i-rekomenda o hindi ito i-reneseta ng ating doktor. Mahirap isakripisyo ang kalusugan, lalo na sa mga synthetic na gamot, talaga namang magkakaroon tayo ng problema na masigit pa. Kailangan talaga recommend at saka sinusunod natin yung payo ng doktor ayon sa pag-inom ng gamot. Inuulit ko, as a prevention specialist, ang mga gamot pong synthetic ay meron pong kaakibat na mga side effect, lalo na po kung hindi ito nagagabayan ng mga doktor. Yun nga pong mga nagagabayan ng doktor, nagkakaroon pa rin ng side effect. Kasi alam naman natin na hindi naman perfecto ang mga doktor at talagang ganun ang buhay. Dapat talaga pag-ingatan natin ang ating katawan. Wala na tayong magagawa. Andito na. Katulad ko, andito na to. Wala na akong magagawa kundi alamin, tuklasin. Kasi naranasan ko din niya, uminom ng gamot sa mahabang panahon, mahigit 30 taon.
Yun lang ang proseso kasi ang utak ko, sa isip ko, gamot lang yung makakagaling. Kasi pag sinabing gamot, ito yung kailangan ng katawan para mawala yung sakit. Pero yun nga, sabi nyo rin at nararanasan nyo rin, mahirap talaga. Kasi nakaka-stress lalo kasi parang wala nang katapusan. Wala nang katapusan. Yun nga po, totoo. Kapag puro gamot na lang, wala po talagang katapusan. At yan po ay naranasan ko ng mahabang panahon. Pero nakokontrol po ang sakit na GERD. Aking pong i-remind lang kayo ha, kung ang inyo pong aasahan ay gamot lang, doon sa 3 klase ng gamot, wala po talagang katapusan ang inyong sakit. Pero kung i-correct mo ang kondisyon ng katawan mo, dun po magkakaroon po ito ng control. Diyan po yung aking natuklasan sa aking mahabang journey sa sakit na to. Nakakangiti ako kasi matagal-tagal na. Yun nga lang problema. Bago ko nakuha yung, sabi ko nga sa misis ko, kung sarap siguro kung hindi ako nagkaroon ng side effect. Kasi okay na eh. Hindi na ako pinapahirapan ng GERD kasi kontrolado ko. Okay na sana. So, yun nga, nagkaroon ako ng iba pang bad condition. Pinapahirapan ako ng aking arthritis dahil sa pagtaas ng uric acid. Acid pa rin. Kaya ako patuloy pa rin ako na sa pag-iisip ko, acid pa rin yan. Kaya yung inom ko ng tubig na pH 9 pag tumataas yung acid, uminom ako pero ito, try and error rin eh. Ang pH 9 kasi sa sa acid ng ng may mga GERD. Yun yung pero sa tingin ko paraas lang naman na kailangan ng katawan ay balance ng pH balance. Kaya ginagawa ko din yun at tinigil ko din yung gamot, hindi naman pwede na tuloy-tuloy at yun nga, nag-try ako ng tuloy-tuloy. Yun po ay recommend ng doktor. 2 set ako ng gamot na bali naka-2 buwan. Wala. Ganun pa rin. Lang, nababawasan yung kirot. Yung gamot na iniinom ko ay para sa uric acid talaga, pampababa na uric acid. Nakokontrol yung uric acid pero kapag natapos yung inuman ng gamot, biglang tumataas ulit. Ibig sabihin, yung gamot lang ang dahilan ng pagbaba. Pero ang dapat talaga, yun pa rin, continuous pa rin. Ang hirap lang kasi ang haba ng panahon ng pagkokontrol ko dun sa sa bagay, sanayan na rin lang. Katulad ko, nasanay na rin ako yung sa pagkain ba, na mahirap talaga. Sa totoo lang, mahirap yung pagkain kasi nga, sa panahon ngayon, mahirap pa yung mag-control ng pagkain kasi nga, yung pagkain sa paligid, yung makabagong pagkain ngayon, talagang bawal sa lahat. Sa lahat. Yun, sa GERD. Pero madaling kontrolin sa GERD. I-level mo lang yung pH. Pero magpapaulit-ulit. Magpapaulit-ulit. Masarap din yung kung makaramdam ka ng acid reflux, reaction lang. Kasi pag ininom mo ng pH 9 yan, ng alkaline water, o anong klaseng alkaline water, madaming klaseng alkaline water, ginawan ko ng vlog yan, biglang mawawala yung acid reflux. Iba doon sa kasi yung acid reflux, nasa sikmura siya, yung paglabas lang ng pantunaw. Mabigat pala pag sa uric acid, kasi yung uric acid nasa dugo. Acido sa dugo. Kaya ginagawa ko doon sa tubig, deep lang, kasi yung deep, sa dugo sasama. Nakakatakot din kasi mas chronic siya, o mas siya, yun nga, problema, chronic nga eh.
aalagaan na rin. Lahat ng sakit ngayon na lumalabas is a chronic illness, chronic disease. Ang nakakatakot kapag nadamay ang kidney. Sa uric acid, nakakadamay ng kidney. Meron pa naman ako na problema sa kidney nung bata ako. Karoon ako na infeksyon. Pero okay naman, binabantayan ko din, nagpapa-blood chem pa rin ako para at least hindi natin ikatakot na may ibang nadadamage. Tuloy ang buhay. Basta tuloy lang yung sabi ko nga, mahirap matagal ang bago makontrol. Sa mga may sakit na GERD, mahirap po, matagal po bago makontrol. Tiyagaan lang po. Tiyagaan lang. Kala mo nung una, parang walang katapusan pa, parang fake news yung mga kwento ng nutrition. Kasi parang wala naman, parang walang kwenta naman. Pero habang tumatagal po, mararamdaman mo, parang gumagaan yung pakiramdam mo. Kasi yung may sakit na GERD, unang-una dyan, palagi nahihilo ya. Parang lagi ka nasa barko, parang pag nakatayo ka lang, parang tutumba ka lang, parang madabilis ka mahilo. Yan yung hirap pag may sakit na GERD. Yung pagkalam ng sikmura mo, masakit. Konting gutom lang, masakit. Alam niyo na kung ano nararanasan na may sakit na GERD kasi may sakit kang GERD. Pinakayo ko dyan yung nahihilo eh. Yun, doon papansin mo na nababago. Yun, pinakita ko lang sa inyo kung bakit mahirap pagalingin. Kasi nga chronic siya, chronic illness, at hindi ko inimbento hindi ko inimbento. Pinakita ko na sa inyo, sinearch ko na at pinakita ko sa inyo. Tapos huwag kayong mag-alala kasi nga pwede nyong ituwid. Pwede pang mabago, pwede pang maayos, may kondisyon ng ating katawan katulad ko. Basta tiyagaan. Ako naman hanggang ngayon nagtsatsaga sa sakit naman na uric acid. Acid pa rin eh. Kasi sabi ko nga doon sa mga vlog na ginawa ko, may pagka may dahilan. May yung pananakit kasi ng buto, yung pwedeng mauwi, pwedeng mauwi sa uric acid, yung may acid reflux. Karanasan ko to, dyan nagsimula yung sa akin. Kaya ako sinasabi, kung sa pag-aaral, hindi, kasi yung pag-aaral yan, itinatanong at yan sinasaliksik sa mga iba't ibang, sa mga tao na may mga kondisyon. Ako, pag tinanong ako, ito sasabihin ko. Para pag nag-aaral ulit sila, alam nila na may kung na-imbalance yung dalawa. Yan. Yung nagpapahirap lalo, ay yung ating takot, yung anxiety. At ang anxiety, kapag nakokontrol mo na yung sakit, din yan, nakokontrol mo din yung anxiety. Alam nyo ba kung ano yung pinakamagandang pang-relax? Mag-shower ng hot shower. Kaya ginawa ko, bumili ako ng hot shower. Kasi habang bumabagsak yung tubig, nare-relax ka. Kasi siya, tawag ito? Ion, positive ion. Yung parang sa falls, ganon. Pero maganda yung sa hot spring. Magbabad ka sa hot spring. Pero wala na rin ang pinagkaiba doon sa hot shower. Napaka ganda niya na makapag-relax ng katawan at makapagpa-kondisyon sa anxiety. Tara, ligo tayo. Shower tayo. Ito po yung ating hot shower. Dito muna tayo. Yan. Set natin. Tama na yung konti lang. Masyadong mainit yan eh. Kasi ito, medyo konti lang yung tubig.
para pagdating dito, ano siya, mabilis siyang uminit kasi hindi ganong malakas yung pasok ng tubig. Ang kagandahan, matipid sa kuryente. Pero itong shower na to, matipid siya sa kuryente, yung heater na yan. Pakatipid yan. Tara, samahan niyo ako. Yun oh. Hindi ko maisasara yung kortina. Hindi ko maisasara yung kortina. Kasi hindi mo makikita nagsashower ako. Init mo natin ang tubig. Yan. Ito, okay na. Init na yung tubig. I-fill nyo yung, yung bagsak ng tubig. Pwede din sa bato, pwede yan. Fill nyo lang. Lalo na kapag may atake ka ng anxiety. Marami yung mga takot maligo o takot sa banyo kapag may anxiety. Fill nyo lang. Lalo na sa mukha, yung bagsak ng tubig. Lalo, di ba, hot shower siya, may init siya. Masarap siya. Nakaka-relax. Mas masarap kung medyo malakas yung dating ng shower. Ang problema lang, bukas nga itong kortina, tatalabsig dyan. Ako naman, ayoko naman na mabasa yung dry area. Kaya may kortina. Dahil dinadahan ko lang, pero mas masarap pag sarado to, dinalaksan mo yung dating ng tubig. Kasi ang ginagawa ko, pag malakas yun, nilalaksan ko yung yung init. Kasi, yun nga, pagka mahina siya, mas madali siyang painitin. Pero pag malakas siya, mas magdadagdag ka kung papaat. Sa thermostat. Yung batok masarap din. Kapatulo ka. Bago ako maligo, tatapusin ko muna ang vlog na to. Pero pakita ko sa inyo yung shower natin. Bye-bye at paki-like, paki-share, ang tawag dito, subscribe ng aking YouTube channel para naman mas maging magkaibigan tayo at lagi nyo ako nakikita.